Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi. No, grabe yung mga nakita nating news ngayon. No, at nakakabahala. Nakakabahala na mga idol, no? Pero bago ang lahat, syempre alam niyo na, syempre kung gusto niyo ng ganitong content, everyday updates, news, trending news, crypto news, subscribe na kayo sa ating channel. At syempre pa-like na lang ng ating video mga utol. No, ayun lang ang request ni Jeblo. At yan, para sa everyday nating update. So, puntahan muna natin. Mag-news na tayo ngayon agad. Rekta na to. Rekta na mga kapatid, no? So, punta muna tayo dito sa BRICS. Grabe yung mga news dito, no? Iran says it will not attend nuclear talks scheduled with US in Oman. So, nuklearan yung usapan dito. China says it's deeply concerned about the dire consequence of Israel attacks on Iran. So parang yung consequence daw na harapin ng Israel sa ginagawa nila sa Iran ngayon, Iran officially raises its red flag of revenge of the pork and beans, mga utol, no? So grabe to. Tinaas na nila yung kanilang flag para sa ibig sabihin is paghihiganti, no? Ito naman. Israel intercept drones launched by Iran. So, na-intercept nila yan. Maraming balita yan eh. Saan ba? Dito, nakalimutan ko yung may mga news nung kanina eh. Ito yun, no? Hindi lang drones. Pati mga missile, no? Several trucks loaded with missile system reportedly being readied for launch towards Israel. Were struck and destroyed by Israeli drones near the broken bridge, no? So yung mismong truck pa lang na may mga dalang missile ay napasabog na ng mga drone ng Israel. Sabi sa inyo, mga drone na ngayon, drone na labanan. So ayun yung sinabi dito, Israel intercept drones launched by Iran. Tapos ito naman, no? Wait lang. Si Boy WhatsApp, matatanggal yung ipin. Ito na. Iyahan mo na. Anong gagawin natin dyan? Galaw-galawin mo lang ng dila mo, Poy. Ganun mo lang, oh. Ayan. I-upload ako. Wait lang. Bumog muna, bago yun naman. President Trump says he wanted Iran and there is still time to make this slaughter end, sabi niya. Iran must make a deal before there is nothing left and save what was once known as the Iranian Empire. So, ilang beses na ito yan, no? Ito yung kabuuan niyan, which is napakaganda ng sinabi dito ni Trump, no? I gave Iran chance after chance, no? Para sinabi niya, chance after chance to make a deal. I told them in the strongest of words to just do it, sabi niya, no? But no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. I told them it would be much worse than anything they know, anticipated, or we're told that the United States make the best and most lethal military equipment anywhere in the world. No, parang yung mga pinaka-advanced na military equipment is nasa US by far. And that Israel has a lot of it. So maraming weapon, no, ng mass of destruction. Yung Israel. With much more to come and they know how to use it, sabi, no. So certain Iranian, ito yung mga matitigas daw yung ulo, no. Sabi dito, certain Iranian hardliners spoke bravely, but they didn't know what was about to happen. They are all dead now. So ayun yung mga una atang tinarget, no, yung mga officer na mga namatay. No, ayun ata yun, no. And it will only get worse. There has already been great death and destruction, but there is still time to make this latter with the next already planned attack being even more brutal, no. So mas brutal pa daw yung mga susunod na atake. So, come to an end, sabi, no, ni Trump, no? Tigil na natin to. Iran must make a deal before there is nothing left and save what was once known as the Iranian Empire. No more death, no more destruction, just do it before it's too late, no? Ayun yung sinabi ni Trump. Mga utol, ngayon lang yan, no? Ngayong hapon lang yan. O, anong masasabi niyo dyan?
Sabi nga dito pero eto kasi Saudi Arabia parang panig sila sa Iran kasi sabi dito, Saudi Arabia official condemns the Israeli attack on Iran. So, grabe na to. Medyo magulo na, no? Tapos, yung presidente ng Iran, eto, ngayon lang to, alas 7 ng gabi, Iranian President Pezeshkian warned that our powerful response will make the enemy regret its reckless move. Nako. Nakakatakot na to, mga kapatid, no? Sa tingin nyo yung market pag kumbaga naging lumala o sabihin na nating lumala yung wag naman sana. Pero kung lumala yung mga ganitong pangyayari sa Iran tsaka sa Israel, sa tingin ko maapektuhan yung market, babagsak yung market. Tapos eto, no? Ilang araw na pang mangyayari yan. So itong inflation expectation, medyo maapektuhan yan. Tapos itong mga to bago mag-Thursday, bago mag-FOMC, no? Hindi naman natin sa ginugusto mangyari yun para lang mag-rate cut, pero kung sakaring magkaroon man ng mga masasamang event na pwede mangyari sa mga susunod na araw at maapektuhan yung market natin, lalo na yung market ng US, wala talagang choice si Jerome Powell kundi mag-cut ng rates para makabawi. Parang ganun yan. Ganun yung sa tingin ko, no? So ngayon, nasa baba tayo, parang pa-recover kasi itong XRP, ewan ko yung Bitcoin. Yung Bitcoin din ata, parang ganun lang din yung itsura niya. No, syempre, pagka ganyan, halos lahat ganyan. Diba? So, pa-recover pa lang tayo, no? Pa-recover pa lang yung market natin. So, ito na, ibang news naman tayo, sa crypto naman. Ito si James Wynn, balik tayo kay James Wynn. Bago lang to, James Wynn, rumored new wallet, no? So may new wallet si James Wynn para hindi siya mahalata Up 2 million just 2 days ago from 40x BTC and 10x Pepe Longs has now been liquidated after the Israel-Iran strike shook markets. He's down to $122,000. Timing is everything when you're leveraged, no? Yan. So, grabe, laging talo. Laging talo si James Wynn, no? Pero rumored wallet niya lang naman yan, no? Rumored bago niyang wallet para lang, alam niyo yun, ma-refresh siya, gumawa siya ng bagong wallet, kaya lang ganun pa rin nangyari. Nabasag pa rin siya. Grabe, laking pera niya, no? Mga pinapatalo niya everyday, no? Halos million pesos yan, mga kapatid, no? Ito naman, punta naman tayo sa good news muna. Grabe yung mga bad news natin, no? Sabi dito, you can now top up using CryptoPay for your Grab car and Grab food. Di ba? Stablecoin. Ako, mukhang stablecoin nga yan. Ito, parang ito. No? Kasi ito, Shopify. No, Phantom Wallet now lets you check out with USDC on Base at Shopify stores powered by Coinbase. On-chain payment are stepping into the mainstream. So, kasama na yung Shopify. Tapos, ito naman, mas mabigat tong dalawa na to. No, mas mabigat tong dalawa na to. Walmart and Amazon are exploring launching their own stable coins. No, so alam nyo, talagang kailangan na maipasa yung batas. No, yung batas ng Genius Act para sa mga stablecoin sa US, no, yung mga gagamitin. Kailangan na yun, kailangan. So, yun lang hinihintay natin na? Ayan, sabi nga dito ni Crypto King, the governments need to immediately make stablecoin regulation, no? So, ayan na. Grabe na yung mga mangyayari, no? So, isa pa to sa mga magpapa-hype, no? Ako hindi ako nag-hype, binabalita lang natin, no? Do your own research. Galaxy Digital CEO Mike Novogratz says Bitcoin could hit 1 million if adoption keeps accelerating and it replaces gold as a store of value. He says the BTC momentum is real. Treasuries, sovereign funds, retail are all filing in, sabi, no? So, si Novogratz yan, lupit ng apelyido niya, no? Novogratz. So, aabot daw ng $1 million kapag tuloy-tuloy yung adoption ng Bitcoin, no? Kasi dito na tayo sa XRP
Massive Ripple versus SEC bombshell just dropped, sabi rito, no? The SEC and Ripple just filed a joint motion with Judge Annalisa Torres to modify the final judgment in the case, no? So, imo-modify nila kasi yung kaso, ulitin, parang ganun, no? Yes, both sides are ready to rewrite the ending of one of the crypto's biggest legal battle, no? Kasi hindi lang to battle ng Ripple, eh. Makakaapekto to sa buong crypto world, no, once na maayos to, no. What's changing with this motion? Ripple would pay the agreed 130 million. The SEC would drop further action. Both parties would end the case with no appeals, a full and final closure, sabi, no. This move shows one thing: Ripple and SEC want to end the war now. No additional admission, no more litigation, no long appeals process. XRP potentially free for broader adoption, sabi dito. Now, it's up to the judge to decide if extraordinary circumstances justify modifying the judgment. All signs says yes. This is rare moment of mutual agreement in one of the most high-profile crypto cases ever, no? At ito yung parang gusto kong maano nyo rito, no? And it's just technically, if approved, Ripple walks away stronger. The decision won't serve as negative precedent for other cryptos, no? So kasi parang yung Ripple yung mag-uumpisa, eh. This could seriously limit the SEC power going forward, no? So parang ang babasihan yung kasi ng SEC tsaka nung Ripple, no? Sa mga susunod, no, kung meron man silang kakasuhan na iba, 'di ba? Doon babase sa kaso na 'to. For the crypto space, this may spark a regulatory shift, sabi, no? More clarity, less fear, relisting of XRP, institutional confidence. All from an agreement no one saw coming, no? Ayan, buckle up. If this motion is approved, we could see a major XRP price rally, a shift in SEC strategy, a fresh bullish narrative for the entire crypto market. Pangkalahatan talaga yan, makaka-apekto yan once na maayos to, mga kapatid, no? So, shout out, no, sa Ripple, no? Do your own research, no? Hindi ko pinopromote yan. No, pero goods na goods yan, good news yan, lalo na sa mga XRP army, no? Yehey, sabi nga nila, eh. So, ito naman yung nakaraan sinabi ni Brad Garlinghouse. At sumangayon ako dito, eh, sa sinabi ni Yan mo na. If Brad Garlinghouse is right about XRP taking 14% of the SWIFT network, 150 trillion a year, then you could get 21 trillion in value on the XRP Ledger network. That's a 357 XRP price based on cross-border payment utility, no? So, edo raw yun, 357. Pero dito ako sumangayon. Sabi niya, agree, but normal for CEO to be publicly conservative. Tama yun. Kung tinanong si Brad Garlinghouse, hanggang ano ba yung sa tingin nyo, makukuha ng Ripple? Gumanon si Brad Garlinghouse, no? 14%, gumanon siya. Pero syempre, hindi niya sasabihin yun ng yung mismong saktong baka ganun yung makuha nila, di ba? Pero sabi nga dito, yung mga CEO talagang publicly conservative yan. Kahit na may alam sila na mas mataas pa na pwedeng makuha, hindi nila sasabihin yun. Sasabihin nila mas mababa para kumbaga lalampasan nila expectation kung sakali, di ba? Halimbawa, ang alam ni Brad Garlinghouse siguro mga 25% yung kaya nilang kunin. Hindi niya sasabihin yun, bababaan niya, di ba? Sabihin niya lang, siguro mga 14 or 15%. Ganon, no? Ganon lang sabihin niya. Pero, ang nasa isip niya, hindi, kaya namin ng mga 25 yan. Pero hindi niya sasabihin yun, di ba? So, ayun yung parang sinasabi niya dito, neto ni Prusion Productions. No, ayan. So, ito yung isa sa mga nakita kong news dito. Kasi, di ba si Mike Novogratz? Saan na si Mike Novogratz? Ito ba yan? Ito, si Mike Novogratz. No, sabi niya, it could hit $1 million if adoption keeps accelerating and it replace gold as a store of value. So, ito naman yung sabi dito, no? If Bitcoin succeeds, we're all gonna die. Sabi.
Sabi dito ng isang Chinese. No, pakinggan natin mabuti to ha. Well, if Bitcoin will become the ultimate type of a form of the currency been adopted by human society, I can tell exactly what's going to happen as the worst scenario or the must scenario. We're all going to die. This is not a joke. We're all gonna die. No, kapag inadapt daw ng human race yung Bitcoin, no? So, sabi dito, explain. So, tanungin natin si Grok, no? Ayan, sabi dito, no? The claim that Bitcoin success could lead to economic collapse stems from its peak supply, potentially causing deflation as people hoard it, shrinking economic activity. Critics like Xuxiang, Kukyang, babasa dito, Kukyang, compares this to historical crisis, citing risk like financial instability and illicit activities. No? However, Bitcoin's role as a store of value, not a primary currency, may limit deflationary impact. It could also enhance financial inclusion and drive blockchain innovation. The financial system might adapt, and Bitcoin is unlikely to fully replace its fiat currency. Concern like energy use persist, but benefits and risk remain debated with no definitive outcome clear. No? So parang ang tinutukoy dito ni Kukyang baka mag-collapse yung economic collapse, no? Ayun yung parang sinasabi niya rito. Kaya nasasabi niya yung we're all gonna die. Pero overall, pero ang sinasabi niya, hindi naman lahat tayo mamamatay yung talagang mamamatay, no? Parang yung economic natin, no? Parang ganoon. So grabe. Alam nyo, mas kinakabahan ako sa mga news dito ng BRICS. Ito, 29 minutes. I-refresh natin. Sabi dito, 56 seconds, just in. China says it is willing to play a role in de-escalating the situation between Israel and Iran. So, sana ito maayos, no? Hindi yung, kumbaga, makikisali ka, makikisulsul ka, no? Iran officially withdraws from nuclear talks with United States. No, ayan. So, ayun na. Yun pala yung nas natin. Pinakabago yung kaninang binasa natin, no? So, ayan. Punta na tayo sa mga comment nyo. Check natin yung mga comment nyo, mga utol. No? So much to say about this fan-made trailer. Wala pala to. Bot pala to. Ay, hindi. Si Vegeta yan. Yung pinanood kong Vegeta na Ay, Dragon Ball na movie na trailer, eh. Sorry. Kala ko yun yung video ko. Lods, anong masabi mo sa bagong policy ng SEC na bawal token review? Masad kami pag di ka na magbigay ng reviews. Hindi naman ako nagbibigay ng reviews, idol. Nagbabalita tayo. Sa akin is news. No, nag-news tayo tungkol sa crypto. Hindi naman ako mag-review ng mga token. Hindi naman ako nagre-review ng token, eh. Nababanggit ko lang yung mga token kapag nababalita natin, pag may balita sa kanila, no? Ganun lang 'yun. Melody Lopez, no? Jeblo, paano ba maibebenta ang BTC para maging fiat na walang tax? Kailangan mo siyang alam ko, meron ako nabasa pero hindi ko sinasuggest to. Nabasa ko lang 'yun na from cold wallet, kunyari meron kang Bitcoin to cold wallet, ay cold tas nasa cold wallet, i-swap mo siya ng USDC tapos ibenta mo sa crypto exchange din, USDC na siya, hindi na siya Bitcoin o hindi na siya kung ano mang crypto yung gusto mo, no? Pero bakit naman ayaw mo magkaroon ng tax? Yari ka dyan, no? Si Helos, good evening. Ayan, shoutout sa'yo. Blood day for crypto. Sa umaga, 7:30 to 10:30 AM kasi ako nagtitrade ng Forex. Nakuha ko naman yung drop ng 2RR din. Nagtakbuhan kanina auto sell mga traders. Nako. Kasi nga, nagpaulan ng missile, eh, no? Si ano yun? Si Justin Mark. Si Amon Learn. Ayan. Ilabas mo na kami. Ang dami na. Pagbukas, hindi pa umangat. Baka kasi gusto kong ilabas siya kapag natamaan na itong aking lock profit, eh. Hindi pa, eh. No? Medyo malayo pa. Konting bagsak lang yan, mga utol. Si Amon Learn. Si Junel Nael, shoutout sa'yo always. Si Freeman, paano di mag-drop? Nag-airstrike na naman ng Israel sa Iran. Nabuti na naman ng ilang araw para ma-absorb ulit yung bad news. Hindi lang yan, no? Medyo tumatahimik nga yung Russia ngayon, tsaka Ukraine. Pag yun, dumagdag pa. Naku, GG talaga yung market.
Mabibigat kasi yung mga news mo, Lods, kaya hindi makaangat yung charts. Si Dance Cortez yun, ha. Si It's Pinas, paldo sa short, idol. Sakto umaga tumulo, nakapag-short. Oy, paldo ka na. Baka naman, no? Ayan. Si Dex Anatan, idol, thank you sa update. Camel Market na yata tayo. Idol, si Batman na lang ang pag-asa. No? Si Boy WhatsApp na lang yung pag-asa natin. Clabbies, always yan. Gagirahan na naman, yari na naman tayo nito. Soul survival ng plane crash. Dadalhin niya yung buong buhay niya. Yung nangyari na yan. At malamang meron na yan PTSD sa mga airplane. Umiyak na kami na naman yung mga trader ngayon, no? Yung mga nakalong, pero yung mga naka-short panalo, no? Isa ka ng vampire. That was easy. That was easy. Ikaw na talaga si Batboy. Tanggal yung ipin niya. Lumanta Maricel, ayan, shoutout sa'yo. Jonathan Sinpuego, pagising ko parang nasa impyerno, ang init, pulang-pula mga market, inabot stop loss ko. Nako, si Idol. Sige, Kit pa bear market yan, maganda yan para makabili ako spot. O, ayan, nasa inyo yan, ha. Gawa kayo yung strategy nyo. Magaling lang siya, kaya naisip niya yon gawin habang pabulusok na. Yung iba nagpapanik at sisigaw. Siya tumakbo agad sa exit door para tumalon sa eroplano. Sabi. No, paano niya nabuksan yun? Pwede po niyang buksan ng sarili niya lang yun, kapatid. Sabi ni Ashnell yan, ha. Si Marlon Naing. Ayan, sunod-sunod na talo. Naku, ingat kayo sa trading, ha. Mamayang alas 10. Kasi 9:30 lang ngayon, eh. Hindi ko na nahintay kasi kailangan ko nang mag-upload ngayon dahil maaga kaming matutulog. Hindi, maaga lang kami bukas. Ayan. Kanji Putago, by the deep, Boss Jeb, malaki nga ang epekto ng gera sa lahat ng market pero tataas dyan langis at ginto. Naku, magmamahal yung gold. Sarap mag-trade sa gold. Bodega lang, Lord. Shoutout po, Boss Jeblo. At shoutout kay Boy WhatsApp. Salamat po sa update. Ayan, si Phil Habi, shoutout sa iyo, ha. Ano ba naman yung nagsabi na yan? Normal magbalita ka ng nangyari sa mundo. Ang market hindi lang driven by technical analysis. Mostly, it's driven fundamentally or fundamentals. Kahit forex, stock, crypto pa yan, importante dyan ang fundamentals. Sabi ni TN United. Scud Missiles Iran. Yun ba yun? Yung pinakita natin kanina. Kay Jeblo, pagising ko, nag-drop na. Ba't ka kasi gumising, Lods? Nag-drop tuloy. Si Inggit Yugayami, tsaka si JH. Abang lang muna, baka gumanti pa Iran. Baka nga, no? Kasi ayun nga yung sinabi nila, eh. Ayan, no? Our powerful response will make the enemy regret its reckless move. Ngayon lang yan, alas 7 ng gabi. No? Nako, baka mamaya madaling araw may mangyari na naman kakaiba. Sinabi ko na kahapon, boss, babagsak BTC, babagsak pa ng 1.4 ang XRP, BNB ang unang lilipad. Bakit? Anong reason ba't BNB yung unang lilipad, MacD? Especially if gera, pwede din sila magpasok ng Bitcoin, crypto ng malaking ng asset. Pera nila kasi a fund migration ay hindi nila need dalhin lahat ng pera nila. At pwede nila ito ilabas kung saang bansa sila lilipat. Safe haven ng asset sa Bitcoin or sa crypto. Tama din yan. No? Madali nilang kunin, madali nilang ilagay dyan. No? Kumbaga, kapag nagkakaganito ng sitwasyon, pwedeng bumaba yung market dahil kinukuha nila or pwede ring mag-imbak sila ng asset nila sa crypto dahil ayun yung pinaka-safe. Di ba? Parang ganun. Nga lang kasi, ang hirap kasi sa ganun, kaya hindi na ginagawa yun ng iba kasi nga sobrang volatile ng crypto kumpara mo sa iba. Di ba? Handa mo na si Ryan Camel. Sabi ni Parson. Bias din ako sa XRP like yung nakabili ako noong 2018. My first crypto, the highest price reach up to $3. Buti na lang hindi ako nakabili. Pandemic, gusto ko sana ibenta pero lugi. Sobrang baba nun kahit gusto ko bumili. Kinalimutan ko na muna siya. Last year, I need funds for surgery. Di covered lahat ng PhilHealth. Meron pala akong XRP. O, di ba? Naalala mo, meron kang XRP, nakatulong pa sa'yo.
Si Arnel Sapitanan, ano yun? Wash out, Boss Jeblo. Shoutout sa'yo, idol. Si Share Ko Lang TV, pag na-hit yung stop loss position mo sa XRP, papasok naman position ko ng long. Ikaw yan, ha? Kapatid, ako, baka hindi na ako mag-trade sa XRP pagka ganun, eh. Magbubodega na lang ako. Akin yun, ha? Oras na sana ng pagbili, kaso walang pambili ngayon, sabi ni LA Gaming. Sabi ni Michael Saylor, wala daw bear market, bibili niya lahat ng Bitcoin. Lagi niya sinasabi yung kapatid. Idol, goods ba bumili ng suwi? Goods na goods din po. Sabi niya, sila nag-uusap, binabasa ko lang, ha. Naka-open ako ng long position, oversold na kasi sa 4 time frame, nagbabaka sakaling konting pullback. Huwag ka na mag-wish ng gera, maraming mamatay. Si Victoria Lero. Aabutan yan, idol, ng last support. Sana nga, abutan na eh. Hihintay ko nga eh. Kaya lang, hindi tibay ng aking guhit dyan, tagal na yan. Si Glendel, ayan. Pagkakataon magbudega para di maiwan. Ayan, si Aldrin. Okay lang yan, Lods. Nakalimpungatan ako pagising ko, bagsak. Si Jun Abendaño, ayan, si Robin Padilla yan eh. Shoutout sa'yo. Si Miosi, putya, bodega ko 500 pesos lang, hanggang saan kaya makakarating yun? Sabi ni Idol. Si Alundra, Pi to the moon pa rin, inaral ko rin yan, di nyo ako mapopomo. O ayan, si Alundra, siyang Pioneers o Pinatics. May Nemo, bodega lang mga sutoy. Mga sutoy lang na baguhan ang nasi-shake out dyan, sabi ni May Nemo. Chris Pogi, Idol, bakit wala yung camel? Wala pa, hindi ko kasi feel na bumagsi. Hindi ko ramdam eh. Nakaka-motivate determination mo sa XRP. Ano weather forecast mo? Bababa or tataas? Nako, hindi po ako nanguhula ng ganyan eh, kapatid eh. No? Huwag kayong umasa sa akin, no, na bumili o magbenta o mag-hold ng kahit anong coins dahil sa sinasabi ko. No? Nagbabalita lang po tayo. Halos 90% down lahat ng token ng Ronin Games. Oo nga eh. No? Nako, kung wala lang XRP, malamang diyan ako bumuhos eh. sa Ron o kaya sa Ron tsaka sa AXS. Kaya lang hindi sa akin lang to ha. Meron kasi ako nakikita sa XRP na future eh. Pero sa akin lang 'yun ha. Hindi pag-aralan niyo ng sarili niyo ha. Hindi financial advice yun ha. Bumaba nga, wala naman akong pambodega. Sabi ni Patrick. Emerciano. May camel na daw. Si Pete, always watching Boss Jeb. Camel, I choose you. Tawa ako dito pagbasa ko eh. Panda Gaming. Camel, I choose you. Wala rin Pokemon eh, no? Rexel, ano kaya mangyayari pag abot ng November? Parang ang saya ko ngayon. Sabi niya eh. Rexel, mukhang nakabodega ng malupit to ha. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Siyempre, always yan. Kaway ni Kuo. Yung naghihingal ng camel mo, idol, ilabas na. Langya yung kung kailan ako nagbodega saka lumagpak lahat. Nako. Elmer Protasio, camel na boss. Nako, dami nagre-request sa camel. Pati si JS9 Vlog. Dapat saksakan na lang. Wala nang nuke or missile. Dapat daanin nilang nila sa mga warrior eh, no? Katulad dati. Sabi ni Dom to. No, kung sino yung chosen warrior mo. Laban dito sa chosen warrior ko, ganun lang 'yun eh. Parang sila Achilles. Yung tinawag, naalala niyo yung Troy. Napanood niyo na ba yung Troy? Ganda nun. Tiwala lang sa akin, bodega lang ng bodega hanggang dulo. Malaki tiwala ako diyan, sobrang solid talaga niyan para sa akin. Si Bonifacio, saktong payday ang drop. Mag-pump man yan o mag-drop, bibili ng bibili, sabi niya. Si John Rewell, yo Lods, pareho tayo. Natutuwa at nasisiyahan dahil bumababa ang market. Naka-short kasi ako, kaya goods. Ang TA at fundamental analysis ko. Congrats agad sa'yo. May interesting live. Tulad lang yan ng nangyari nakaraan, biglang nag-drop. Kaya kung nasundan mo yon, bili ka na kasi after weeks or so, biglang magpapump yan. Kaya magliliparan coins. Pero possible may dip pa yan, Lods. Possible talaga yun, no? Possible na meron pa talaga siyang pagbagsak. Liquidated naman ako kagabi, Lods. Ayun na yan, grabe XRP. Incubus naman ako sa trade. Baka spot margin trade ako ngayon. XRP 10x open position.
Easy ka lang kasi. Nanggigigil ka eh. Si Jigs. AI conference sa June 18. Tandaan nyo, bukas 14 na. Ha? Bukas 14 na. Birthday na ni Trump. Hintayin natin kung ano mangyayari. Deg Sense Channel. Ayan. Ito pala, bot yan. Si Mojo Marquez. Pa-shoutout Lodi. Hold lang ng wild coins para sa kinabukasan. No? Ayan, si Idol naman. Yung world coin yung ano niya. World coin yan, di wild coin. Ha? World coin yung hawak niya. Boss Jeb, 9 AM pa lang. Hinihintay ko na update mo. Tagal namin nagabang. Si BJ Ramirez. Sorry ha. Siyempre may mga hindi ko na may lakad kasi ako ng umaga eh. Ayan, si Albert nakapagbodega na raw siya. Si BJ Ramirez yan. Si Castle J, always present, Idol. Si JC, grabe yung boss katakot, sabi ni Idol, no? Si Castle J, shoutout. Si Albert. At ang nag-champion ay si Albert pala. Ayan, si Albert Tigwaton ang nag-champion sa inyo, no? So, grabe. So, eto ngayon, medyo negative yung mga sa akin kasi medyo mainit eh. Mainit yung bakbakan ng Israel tsaka Iran at alam niyo naman na nakakaapekto yan, no? Na kahit na may mga good news tayo tulad ng ganito, tulad ng ganyan, yung partnership ng XRP sa mga kung anik-anik, no? Yung mga pwedeng mangyari, medyo nababaliwala kasi ang pinaka na-hype na news ngayon is yung gera. No, which is yung nakakatakot to pag lumala pa to, mga utol, no? So sana pagdasal natin na hindi na lumala tapos makausap ni siya kasi sabi ni Xi Jinping, 'di ba? Willing siya makipag-usap, 'di ba? Pwede niyang pumagitan niya at si Trump, 'di ba? Ganun para maayos na dahil walang nangyayari sa war, no? Walang panalo diyan, lahat talo. Pati yung mundo, yung environment talo. No? So, ayun lang ngayong gabi, no? Bukas kita-kits ulit tayo ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung ating link dyan sa description sa baba. Kita-kits tayo bukas, mga idol. Like nyo yung video natin. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw mga kapatid. What's up? Subscribe to Cleves TV and subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Don't jump now because I'm sorry, okay? But yeah. So again, it's link in the description and peace on Batman and with no tooth.